Okay, so ito yung ating panibagong laboratory. So, in this tutorial po ay tayo ay mag-register ng account and mag-register ng application sa ating tenant and i-try nating i-access yung web app na yon nating ni-register using our account sa inside our tenant. So, okay, so start na tayo. So, paano ba una-una mag-register? Okay, so punta lang tayo sa Entra ID. Entra ID. So, dito na tayo sa ating sa ating tenant. Tapos punta tayo sa app registration. At tapos click natin to new registration. Yan. So, anong pangalan ng application natin? Try lang natin web app test. So ito, who can use this application? So itong tenant lang natin. So within this tenant lang. So yung mga users natin pwedeng mag-login sa ating web app or may access sa ating web app. So yun lang yung mga users lang natin dito or yung tenant lang natin yung merong access. Okay, so next is itong redirect URI. You can choose web. Meron kasi akong website na gagamitin ko is yung bibigyan ko ng access yung mga users dito sa ating website, sa web app na ginawa ko. So yun, ano yung website na yon? Meron ako dito, sabihin natin itong yan, HTTPS website from Wix. So experiment lang po ito, yan, para makita nyo kung paano mag-register, paano nagpa-function. Okay, so okay na po tayo dito. Register. And then punta tayo sa authentication. So dito na yung website natin, yung web app natin. Sa authentication, enable natin itong access token. Yan. Yan. And then save lang natin. Okay. So gawa tayo ng client secret. Client secret. New client secret. Add natin yung my web. My web. So kailan ba nag-expire itong client secret natin? Pwede rin natin gumawa ng certificates. So try lang natin yung client secret. So sabihin natin 3 months, 90 days. Okay, so take note natin itong value na to. Save natin sa notepad. Kasi hindi mo na makikita yan. Yan, so ngayon gagawa tayo ng role. Ito tayo sa roles and administrators. Ito pala, roles and admins. Tapos new custom role.
Tapos, pangalan natin ay may custom app role. So, starts from scratch lang tayo. So, permission natin ay credentials. So, i-click natin yung single sign-on credentials. Tapos, itong password manage. Tapos, itong synchronization credential manage. Yan. So, itong mga ano dito, yung mga users na may role na ganito ay pwedeng ayan. So, read password single sign-on credentials on service principal and makapag-manage ng application secrets and credentials. So, sila yung may mga access ganito. So, next lang natin. Create. Yan. Okay na yan. So, pwede nating, pero hindi natin gagawin yung pag-expose. So, balik tayo dito sa app registration. Application. Pwede natin i-expose yung API, pero hindi natin gagawin yan. And pwede natin ilagay yung ano dito, yung ating role. Yan. So, ngayon try natin i-test yung ating website kung ma-access natin. So, ganito, ito po yung ating link para ma-access natin. Ayan. So, ito siya. Unang-unang yung tenant ID. So, para makita yung tenant ID dito. So, overview. Tenant ID, copy lang natin to. Palitan natin itong tenant ID. OAuth, authentication, client ID. Ito siya. ID. Tapos, redirect URI, yung URL natin. So, ano ba yun? Ito siya. So, try natin i-access to. Copy na natin. Tapos, access natin. Open tayo ng Cognito. Yan. Try natin i-login yung isang user natin. Di ba may user tayo si Mary Lou? Login natin yan. Next. Sign in. Ayan. So, ito na siya. Permission requested. So, application is not published by Microsoft. So, okay lang yan. Kasi hindi naman galing sa Microsoft eh. So, sign in. Yun, babasahin yung profile niya. So, i-accept lang natin to. Yan. So, yun. May access na yung user na yun sa website natin. So, magagamit na natin yung Microsoft, yung tenant natin.
to log in on this website. So yun lang po, and thank you.